Ito ang lahat ng mga mananampalatayang handang tumuwang sa gawain ng Panginoon na nauna ng pinagpala ng Diyos kaya nakakabahagi sa gawain ito at nagiging channel of blessing. Kaya tayo ay patuloy na nakakapamili ng mga groceries na nagagamit natin sa evangelism. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. At ito na nga ang ikapitong evangelism. Sa biyaya ng Panginoon tayo ay makakapagpatuloy at pangungunahan tayo ni Pastor Rob. 10 years ago, kung 25 ka ngayon, 15 ka lang. Tama po ba? Kung ngayon ay 40 years old ka, 10 years ago, 30 years old ka lang. Tama po ba? At ang Biblia po ay totoo sa sinabi niya na ang buhay po ng tao nowadays ay 70 years. At ang lalagpas po sa 70 years ay biyaya na lang ng Diyos. Kaya kapatid, kung halimbawa ako po ngayon ay 36 years old na, 37 na, edi ang buhay ko na lang maaaring 33 years na lang. Possible po yun. Pero, mapalad ako kung mararating ko yun. Paano kung hindi? Di ba po, ibig sabihin kapatid, napaka-evidently o talagang totoong-totoo na ang buhay po ng tao ay hindi natin hawak. Yung buhay mo po, hindi natin hawak. Bigyan ko po kayo ng isang patotoo. Pag pumasok po kayo sa cemetery, madami pong nicho, tama po ba? Marami pong mga nakita. May napapansin po kayo doon. May napapansin kayong edad. Tama po. Marahil nakakita kayo ng sikidad niyo po. Tama po ba? At hindi lang sa sikidad niyo, minsan mas bata pa sa inyo. At ito ang nakakalungkot. Mayroong 2 taon, may 1 taon, may buwan pa lang. Ibig sabihin po, na ang kamatayan po, wala pong pinipili. Tama po ba? Anytime, anywhere, any place, it could happen. Hindi ko po kayo tinatakot. Alam niyo po, bigyan ko kayo na napakagandang example. Naalala niyo po, nung pandemic time, 2019-2020, madami po ang naging hopeless. Marahil, kabilang po tayo doon. Marami po ang mga naging na-depress. Di ba po? Kasi hindi na alam po anong nangyayari sa araw ng bukas. At yun po ang sabi ng Proverbs 27:1. Huwag mong kailanman ipagyayabang ang araw ng bukas. Sapagkat hindi mo alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Tama po ba? Kaya kapatid, hindi mo pwedeng katwiranan ang salita ng Diyos, Pastor, bata pa naman ako. Well, kapatid, sasabihin ko sa'yo, pumasok ka ng sementeryo, makikita mo may kasingkidad ka. Pastor, hindi. Alam mo ba, na ang doktor ko ang pinakamahusay sa lahat. Well, kapatid, sasabihin ko sa'yo ito. Kahit yung doktor mo pa ang pinakamahusay sa lahat. At kahit ikaw pa yung nag-digit, yung nag-physical fitness ka, ang ganda na kinakain mo, kung saan-saan yung kaming dietitian na napunta, kapatid, hindi mo may pagkakaila. Minsan sa buhay mo, ang sabi ng Biblia, itinakda na ikaw ay mamamatay. Kaya kapatid, hindi po ito pananakot, kundi paghahanda. And as it is appointed unto man wants to die, but after this is judgment. Kapatid, sabi ng Bible, talagang naka-appoint sa atin ay talagang mamamatay. At pagkatapos dito, ay merong paghahatol. Kapatid, yun yung maghanda. Maraming nagsasabi, Pastor, wala namang nakakaalam yan. Pastor, alam mo, hindi kami naniniwala dyan. Well, I tell you, kapatid, merong isang salita ng mga may edad ang sinasabi, nasa huli ang pagsisisi. Hindi ba kayo dumating sa punto ng pag-iisip nyo, saan na kaya ang aming gagalawa pupunta? Ang number 1 agenda po namin sa inyo ay ipakilala ang Panginoon Jesus. Yun lang po, no more, no less. At maaaring itong pagkakataon na ito, kaya ka narito, kapatid, hindi ito aksidente. Baka ito na yung itinalaga ng Diyos sa buhay mo para kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero kung ahayaan mo pa rin, kapatid, na ang puso mo matigas at ang kaisipan mo ay sarado, kapatid, diyan na papasok ang sinasabi, nasa huli ang pagsisisi. At wala pong sino ng tao kapag tinanong mo, kapatid, kapag ikaw ba namatay, saan mo gusto pumunta? Wala pong magsasabi ng impyerno. Pero this day, kapatid, maintindihan mo sana na ang sinabi ng Biblia, malinaw sa Revelation chapter 20, ang sino mang hindi natagpuan sa aklat
ng buhay ay ibubuwig sa impyerno. Kung nagsisinungaling po ang Bible, ano bang sense ng Panginoong Jesucristo na namatay para sa'yo? Yun ang dahilan ng Diyos kung bakit siya namatay. Alam mo ba, kapatid, na yung kasalanan mo, kasalanan ko, it's supposed to be na ikaw dapat ang ipako sa krus ng Kalbaryo. Ikaw dapat yun. Ako dapat yun. Kasi bakit? It was my sin. It is never sin of Jesus. Pero kapatid, napansin mo ba how God loves you so much? Kaya sabi niya sa Romans 5:8, na kahit ikaw ay makasalanan, nananatiling makasalanan, at mahal na mahal mo ang kasalanan, still Jesus Christ died for you. Amen. You know why? Because He loves you. Amen. Kaya kapatid, huwag mong palalagpasin na tanggapin mo ang Panginoon this day. Huwag mong palalagpasin na pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Why? Yun ang ginawa ni Jesus Christ. Amen. Siya ang nagbayad ng kasalanan natin. Kayo pala ay namatay para sa akin. Panginoon, patawad po. Kayo pala ang nagbitbit ng krus para sa akin. Panginoon, patawad po. Kayo pala ang naputungan ng corona dinig para sa akin. Kapatid, it was our sin. It is not sin of Jesus. It's upon us. If this moment, kapatid, ay hindi pa malinaw sa iyo, isang pakiusap lang. Buksan mo na ang isipan mo. Baka maging huli ang lahat. At magkagulatan na lamang. At pagmulat ng mata mo, nandun ka na sa nagniningas ng apoy at asupre na kailanman ay hindi na mapapawi. Alam niyo po kung bakit siya nagkatuwang tao para sa atin? In order to pay the debt that we cannot pay. Para po pagbayaran ang utang na kailanman ay hindi natin kayang bayaran. At yun ang kasiguraduhan ng impyerno. Kaya kapatid, in-offer ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. On John 3:16, for God so loved the world, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sir, ma'am, mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. In-offer niya ang Panginoong Hesus. Ang sabi, na ang sino man sa Kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapiling niya sa sangkalangitan. Kaya kapatid, that is the reason why John 14:2 and 3, ay sabi ng Panginoon, pinaghanda na kita. Pinaghanda na kita na pupuntahan mo. Okay? And that is the preparation, kapatid. Kung tatanggapin mo na lang ba o i-reject mo pa rin. Tayo po ay manalangin. Panginoon,